Ang karera ng buhay hindi minamadali at dapat nating pinipili dahil kung hindi man sa lupa baka nasa alon ang tagumpay. Yan ang naging daloy ng buhay ni Joseph Magno na isang dragon boat athlete. Buong tapang na sumabay sa agos patungong tagumpay. Pinagaw ng dragon boat ang buhay ko at nakapunta ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Pakinggan natin ang kwento ng kanyang dedikasyon dito sa Kwentong Kabarangay. Ayan na! Isang malaking karangalan ang makilala ang isang ipinagbabalaking atleta ng Dragon Boat Racing dito sa barangay. At syempre at ang Ilog Pasig na ito ang naging saksi ng kanyang simpleng pamumuhay noon. Eto na po, kasama na namin ngayon, Coach Joseph Magno, my friend. Good morning. Morning po. Ayan. Ito si Coach ay nagtuturo na nakabase na sa Macau. Yes, nagbabakasyon lang siya Nagbabakasyon ngayon lang dito, di ba? Oo. So Joseph, ikaw tubong punta, tubong Santa Ana. Opo, dito po talaga ako lumaki. Ayun. Ano ka napasok dito sa Dragon Boat Race? Matambay po kasi ako sa Manila Bay dati. Nakakapanood po ako. 13. Opo, hanggang 12. Tapos naging national team na po ako nung 20 na. Oo. 24, ganun, 23. Nag-umpisa po ako 19 sa Dragon Boat. Sa club team lang po. Tapos pinag-tryout po ako nung coach namin sa club team, sa national team. Hindi nga po talaga ako po pwede dahil mababa po yung height ko, matataas po. May talaga. height requirement ba Opo. dapat? Ano bang height requirement? 5'9 po dati. Dati. Dati po, nung Ngayon? napasok ako, doon nila nakita na pwede pala yung maliliit. Oo. Kasi medyo maganda po yung performance ko. Nagtatap po ako dun sa... Okay, so ano nakita nila sa mga vertically challenged, yung hindi masyadong matangkad? Oh, ano ang nakita napansin nila? Na pwede pala. Pwede po kasi depende po yan sa performance po ng individual. Performance. Opo, kinukuhaan po kasi kami ng every 3 months, kinukuhaan po kami ng performance individual. Doon po yung height ko po na nakakatalo ng mas mataas. Pinayagan na po nila. Ano ang mga kailangang pagdaanan ng isang Dragon Boat Racer? Anong mga training? Gaano katagal? Ilang beses sa isang linggo? Pagka training po namin bilang mga tryout po para makapasok sa national team, everyday po kailangan po namin sumabay sa mga national team sa training. Kung ano po yung ginagawa nila, lalangoy, tatakbo, mag-gym, magsasagwan, ganun din po yung ginagawa namin. At ito nga, sabi mo nga, maraming taon na itong ginagawa mo. Ano ba ang nakukuha mo satisfaction? Kasi binabalik-balik mo hanggang ngayon, nilevel up mo, nagtuturo ka na. Para sa akin po, malaking bagay po yung pagda-dragon boat ko kasi dati po talagang dito lang rin po talaga natutulog sa bangka tulad ng mga ganyan, mga kabataan na pakalat-kalat dyan sa dike. Ganyan din po ako. Tapos nung nag-dragon boat na po ako is gumaganda po, nag-iiba po yung Maganda pagtingin sa akin ng mga tao. Naging positibo. Opo. Oo. At hindi lang yun. I'm sure ikaw mismo sa sarili mo, nabuhay yung iyong confidence. Kumusta ang kabuhayan mo ngayon after so many? Ngayon po, nasa Macau na po ako. May kumuha po sa akin isang company doon sa Macau para magturo po ng kanilang team. At ngayon po, binigyan na rin po nila akong trabaho doon. Doon na rin po ako na tumagal ng 10 taon. 10 taon na Opo. rin. Pamilya mo naroon na rin. Hindi po, nandito po sa Pilipinas. So umuwi Babakasyon, ka na lang. bakasyon. Opo. Ayun. Ito na nga, my friend. Oh. Ngayon nasa Macau na siya. Pero bago ang Macau, dami niyang medal. Oo, Nakita nasa namin mga kanina, mesa alam natin. niyo, konti pa lang to. Nakita Oo. namin kanina. 642. Anong mga bansa at Dami. anong mga kompetisyon ang iyong sinasalihan? Nakasali? Ang mga nasalihan ko po bukod po sa mga international, hindi ko na po mabilang sa yung mga invitation. Pero yung mga malalaking laro po is yung mga Asian Beach Games, SEA Games. SEA Games gold medalist SEA po ako Games ng SEA gold Games medalist 2011 itong kausap po. natin ha. Itong kabarangay natin ha. SEA Games Medyo gold medalist. mababa pa po yung SEA Games kasi meron pa pong Asian Beach Games. Asian na po. Malaki yun. Gold medalist din po kami ron. Tapos sa World Congratulations. Championship noong 2009 sa Czech Republic. World record po yun. 8 taon po Naset namin nahawakan yung world record. Mga Pilipino Tapos, nag-set nun. 2012, 2011 po, nag-SEA Games na po. Gold medalist din po kami. Tapos 2012 sa Milan, Italy, nag 6 gold, 1 silver. At nung 2014 sa China World Cup po. ng gold. Husay. Husay. Ganon katindi ang kalidad ng ating mga atleta. Oo. Eto ang tanong ko sa inyo. Sa ganitong klase, kasi grupo yan eh. Hindi to isa lang. Meron bang technique na itinuturo? Po. Ang Dragon Boat po kasi hindi po yung individual sports. Team sports po yan. Kailangan po yung pagkakaisa.
isa lang po kailangan ng iniisip pag nasa bangka, isa lang po ang kailangan pakinggan pag nasa bangka. Yun po yung pinaka-technique, kailangan po synchronize. Tama. Opo, Yun! kailangan po. May ritmo kayo, no? Opo, opo. Kaya meron kayong nakikita minsan na parang may drum? Opo, yun po yung pinaka-puso namin. Siya po ang magsisignal kung anong power ang ibibigay namin, kung Oh, yun anong eh. bilis ang ilalagay Pag namin. napapanood mo sila, ano nakikita mo magiging hinaharap ng dragon boat racing dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, maganda naman po ang mga nangyayari sa Dragon Boat. Nung nakaraan lang po, nagkaroon lang po ng konting pero ngayon po, nanalo po yung mga bagong national team po. Kasi wala na po kami, nasa Macau na po kami. Nanalo naman po sila, maganda po, 14 Husay. golds. Ba. Naginanap po sa Palawan po yung nakaraan. Yun. Ano ang iyong parang mga tip or payo doon sa ating mga kabataan? Actually, mga nanonood ngayon, nandito sa likuran ngayon, no, ng mga kabataan ng punta o yung ating mga kabarangay ng mga kabataan sa buong Pilipinas na gustong maging atleta o gustong maging kagaya. Ano yung mga dapat nilang isa Sa mga bata po na katulad ko rin po, nangarap lang rin naman po ko. Pangarap ko lang rin po talagang makasakay. Hindi ko rin po inakala na maging atleta ko at maging national team po. Sa kanila po, hanapin po nila yung mga the best para sa kanila. Huwag po sila mag-focus sa isang bagay na parang wala na. Maghanap po sila ng ibang way na para mas makilala yung sarili nila, para kung saan sila malakas. Yun po, huwag po silang mawala ng pag-asa, huwag po silang mapanghinaan. Tiyaga lang po. kagaya nun, sinabihan siya, hindi pasok ang height mo, pero tinan mo naman, Oo. nakasali siya sa national team. Hi! Sumama mga dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.